Ibaba mo na yung panglinis. Sisikapin na. Asan na yung papel? Wala. Ayun o, nakatok. Ah, Puti. Ano yan yun? Bigyan din naman ako dyan. Saan pa ka? Nasa tindahan tayo eh. No? ito yung nagadgad na papaya. So, talagyan natin ng maraming asin and ano yun natin, tawag doon yung lalamasin. And then, hindi na siya babanlawan. Yun na yung pinakaano niya. Ano yan? Yan. So, lalamasin natin yan. Kailangan pigang-piga daw to kasi iba medyo mapait yung papaya. So, pigaan natin to ng pigang-piga. Yan. Sige. Tapos, tatanggalin lang natin ito dito. Hindi natin babanlawan. Yan, lagyan natin ng sabaw, saka ng carrots, saka ng sibuyas bawang. Yan. Ito is suka, 3 tasang suka and 1/2 tasa ng tubig. Pakupakuluan lang siya. And ito yung ilalagay sa atsara. Lalagyan din to ng sugar. So later na. Ito muna suka and water. 3 tasa ng asukal. Ito yung ginamit na tasa kaya ito yung gagamitin natin sa asukal. Diba? So 3 tasa nito. Mahinang apoy lang. Ito yung suka na pinakuluan natin na may kasamang tubig. Panlalagay natin sa atsara. Papakuluan mo lang siya sa mahinang apoy. Yan. Then pag kumulo to, haluin natin para matunaw yung ating asukal. Hi Katarali, good afternoon. Ito na yung gulay na gagamitin natin para sa ating atsara. Set aside lang natin yung sobrang sauce o yung sobrang sabaw para sa atsara. And then after that, ilagay natin yung bawang sibuyas and then yung carrots and then yung bell pepper. I-mix lang natin yan and pwede na natin ilagay yung ginadgad na papaya dyan. Perfect yung atsara para sa mga prito na ulam. Perfect din to sa lechon manok, sa grilled liempo or sa pritong liempo. Kaya kung ikaw mahilig ka din gumawa or kumain ng mga side dishes para sa mga pritong ulam, pwede mong subukan yung recipe na to. And sobrang dali lang niya gawin. Sobrang perfect lang din ang recipe na to. Kung mahilig ka sa medyo maasim na matamis na side dish, pwede mong subukan yung recipe na to. And ayan na, nahalo na yung mga gulay na kasama. So ilalagay na natin yung ating ginadgad na papaya. So, ayan. Kakamayin talaga siya, no? So, kasi kailangan nakahiwa-hiwalay siya kasi para iwas bobo. So, no worries. Malinis naman yung kamay ko dyan. Kutsara tinidor lang hinawakan ko. And yung gagamitin natin ng mga garapon is yung mga used na din na garapon. Like yung mga bottle ng mayonnaise, yung mga ganun. So, huwag niyong itapon. Pwedeng pakinabangan yan. Just in case pag gusto mong gumawa ng atsara, ng buro, pwede mo pa rin gamitin yung mga garapon na yan. And mas okay kasi tingnan pag nasa garapon na babasagin yung atsara na gagawin mo or yung buro na gagawin mo kaysa sa mga naka-plastic lang. So ayan na, ibubuhag-buhaghag na natin yung ginadgad na papaya. And after that, pwede mo nang ilagay sa garapon and sealed mo lang siya ng maayos.
Ito yung garapon. Ito lang dito. Mahirap. Mag-gana dito. Kasi mas malaki yan. Hmm? Ano? Ito ah. Yan. Ano naman na? Sabaw. Yan. I-cut mo lang. Sabaw. Yan. Kami din pala magagawa. Hindi. Siyempre, kailangan magsawa muna tayo. Yan. Sabaw. Parang naman tayo sabaw eh. Kumain mo yan. Yan. Okay. Ito. Yan. Kasi ito. Ito naman pabibig-big. Sa pilang Magic Carpet Ride sa ibabaw ng shining, shimmering, splendid na tubig dagat.